Isang nakakatindig balahibong eksena ang naganap habang si Jiang at Edralin ay nagtatago sa apartment. Isa sa mga paa ng Super Beast ay biglang sumuot sa butas kung saan nagpapaputok si Edralin. Agad namang tumakbo si Jiang para protektahan siya, sabay sigaw ng "Watch out!" Sandali lang umatras ang halimaw, pero bigla itong bumwelo at buong lakas na sinuwag ang apartment gamit ang matutulis nitong sungay. Boom! Wasak ang pader ng tinitirhan ni Jiang. Napakunot noo si Jiang. Ito na nga ba ang kinatatakutan ko? Ang naisip niya. Naalala niya ang nakaraang buhay kung saan si Edralin ay tumulong patayin ang halimaw, pero dahil sa isang maling pagputok, nasugatan ng malubha ang kanilang ina. Doon nagsimula ang sunod-sunod na malas. Pero ngayon, hindi niya hahayaan mangyari ulit yon. Buo ang loob ni Jiang. Itinutok niya ang baril sa halimaw. Sa isip niya, ito ang halimaw na sinunog ang lugar na tinirhan ko ng 17 taon, na bumura sa pamilya ko. Hindi ko hahayaang ulitin mo pa yan. Bang! Tumama ang bala sa pakpak ng halimaw. Isang malakas na pagsabog ang sumunod. Napasigaw ang ama ni Jiang. Anak, anong ginagawa mo? Gusto mo bang mamatay? Pero sagot ni Jiang, tiwala lang po pa. Nang kumalat ang usok, lumitaw ang halimaw. Galit na galit at may bitak na ang shell nito. Nagsimulang mag-ipon ng aura sa bibig ang Super Beast. Pero sabi ni Jiang, yan ang hinihintay ko. Ginamit niya ang perfect level basic gun technique niya at pinutok ang bala diretso sa bibig ng halimaw. Boom! Sumabog ang sariling enerhiya ng halimaw sa mukha nito. Lumagpak ito sa lupa duguan. Isa sa mga sundalo ang sumigaw, patay na yung halimaw. Sinundan ng isa pang sundalo, yung tatay ni Jiang, dati siyang ace sharpshooter. Grabe yung lahi nila. Lalong ginanahan ang mga sundalo at nagsimula silang sugurin ang mga natitirang Beatles. Samantala, si Jiang ay nagsimulang mag-nosebleed at mawalan ng balanse. Sa isip niya, nagtagumpay ako. Napatay ko yung halimaw. Bagsak si Jiang. Habang hinahanap ang malay niya, inisip niya ang ginawa niya. Ang paggamit ng enerhiya mismo ng halimaw laban dito. Kaya palang baguhin ang kapalaran. Biglang dumating si Edralin, umiiyak at may dalang first aid kit. Huwag kang mamatay, Jiang! Hindi pa ako nakakabawi sa iyo. Bigla niyang binawi ang sinabi at nagpalusot, pero ngumiti si Jiang. Sinong nagsabi niyan? Biro niya, sabay hila ni Edralin sa pisngi niya. Malinaw ba isip mo? Aray! Bitaw na, sigaw ni Jiang. Tinawag siyang masamang babae sa isip niya. As expected, dark witch ka talaga. Maging si Granny Wang ay nag-alala. Ayos ka lang? Ba, anak? Sagot ni Jiang. Pagod lang po ako. Sabi niya sa ama niya, sabihin mong ikaw ang pumatay sa halimaw, huwag mo munang ilantad ang baril ko. Sagot ng ama, basta't ligtas ka kahit ano. Habang nagkukulitan si Granny Wang at Edralin sa gilid, tumingin si Jiang sa paligid. Nasira man ang apartment pero ligtas ang pamilya. Pero teka, nagulat si Jiang. Wala pa yung kill message? Mula sa system, bakit? Napalingon siya sa bangkay ng halimaw. Gumalaw ang mga pakpak nito.